Yo, pag-usapan natin 'tong dalawang 'to, Marcos at Duterte. Saan mo gustong mas kumampi? Saan mo mas gustong kumampi? Ang title ng content na 'to Hope. Hope. Okay. Ito guys, sabihin ko lang. Sali lang ako sa politika saglit. Alam nyo kasi yung para sa akin yung extrajudicial killings na yan, pre. Mga guys, mahirap kasing maintindihan yan pagka hindi sa'yo nangyari, 'di ba? Pagka hindi ikaw yung biktima, hindi mo kasi ramdam yan 'di ba? Kaya mahirapan kang maintindihan yan. Kaya di mo masisisi yung mga taong galit kay Rodrigo Duterte. Kasi syempre siya yung pinuno noon Saka siya yung sinasabing mitya, 'di ba? Kung bakit may nangyaring EGK. Ganun nangyayari diyan Pero syempre, baka sabihin nyo, 'di ba? Hindi porket against ako sa EGK automatic kay Marcos na ako, 'di ba? Sa totoo lang marami diyan sa inyo guys na ayaw din sa EGK. Deep inside nyo, ayaw nyo sa EGK. Di nyo lang pansin yun, pero maka-Duterte kayo, 'di ba? Duterte din kayo pero ayaw nyo sa EGK. 'Di ba? Kasi kung tutusin ko isipin mabuti, sino bang may gusto ng EGK, 'di ba? Mga walang puso lang gumagawa ng ganun, 'di ba? Extrajudicial killings, 'di ba? Pero para sa akin pero dapat lang talagang panagutin sa batas. Dapat lang panagutin sa batas si Rodrigo Duterte sa kasalanan niya, 'di ba? Sa kahit sino namang tao Kahit sino namang tao dapat managot sa batas pag may kasalanan. Kaso ang problema, may kasalanan ba talaga siya? 'Di ba? Kaya bang patunayan? 30,000 daw Nasaan na ba yung 30,000 na 'yon, 'di ba? Pero kung may kasalanan siya, napatunayan na may kasalanan siya, dapat lang talaga siyang makulong, 'di ba? Kahit sinong tao naman Wala tayong magagawa doon. Pero sabihin ko lang sa inyo. Ewan ko lang kung maiintindihan niyo 'to. Pero di niyo naman kailangan intindihin pero sabihin ko lang. Alam niyo kasi, pagka sobrang galit kasi ang isang tao sa kalaban niya, mortal na kaaway niya, lalo na pagka politika pa yan, diba? Lalo na pag politika, syempre, gagawa ng paraan yan para lang masira yung kredibilidad, pagkatao o pangalan ng kalaban yan. Ganyan yan Wala nang pakialam yan, basta manalo lang. Ang mahirap lang kasi dito, sa sobrang kagustuhang manalo, dinamay pati yung mga bata, pati mga inosenteng tao, 'di ba? Na walang kalaban-laban, dinamay. 'Di ba? Para lang mag-echo, balita, inosente, ganito, di naman ng laban, ng ganyan. 'Di ba? Estudyante. 'Di ba? Mag-echo 'yun balita 'yan 'Di ba? Mag-echo ng paulit-ulit 'yan. 'Di ba? Paulit-ulit din natin maaalala, tapos paulit-ulit din sisihin yung taong 'yun. 'Di ba? Pero kung tutusin, sino bang tangang gagawa ng EGK, 'di ba? Gagi naman. Bigla na lang nawawala. Tapos wala namang kalaban-laban, wala namang kasalanan, 'di ba? Kung may kasalanan sila, 'di ba? Wala tayong gagawa doon kahit bata, kung inosente, di naman talaga inosente, nadamay, 'di ba? Pero yung totoong mga inosente nadamay, walang puso lang gagawa nun. Biglang nawawala, 'di ba? Yung mga gumagawa lang yung mga duwag na sumusunod sa mali, 'di ba? Siyempre duwag yan, susunod lang sa mali yan Walang bayag yan para sumunod sa kung ano yung tama. Kasi mahirap sundin yung tama, madaling sundin yung mali. Ganoon talagang realidad niyan, 'di ba? Pero hayaan nyo na. Hayaan nyo na. Di naman kailangan intindihin yung sinasabi ko Kaya kalimutan nyo na. Kahit di nyo maintindihan. Break tayo kay Duterte. Ito di na nga malitis dito sa Pinas, pinunta pa sa ibang bansa. Diba? Wala naman alam yung mga banyagang yun sa tunay na nangyayari sa lupa ng Pilipinas Diba? Hindi na nga natin kadugo yung mga yun mga dugong Pilipino. Doon yung pa pinalitis yan. Alam ba yung mga Dutch? Alam ba yung Netherlands? Mga Dutch yan Dutch Empire. Alam mo yung Dutch? Yung sa ice cream. Yung Dutch, alam mo, magaling talaga sa kidnapan yung mga Dutch na yan kinidnap si Duterte, diba? Doon mga Dutch, daming kinikidnap na Afrikano yan dati sa Africa, mga ginagawang slave, binebenta nila yan binebenta nila bilang slave Dami-dami binebenta niyan dati, mga kinikidnap niyan Saan yung bansang Netherlands na yan? Parang Pilipinas lang din yan illegal yung droga pero maluwag.
Tapos diyan yung papalitisin yung ano, si Duterte na gustong lumaban sa droga, war on drugs. Eh, sila nga yung, ano ba naman yan? 'Di ba? Ngayon, yung tanong ko kanina, yung tanong ko kanina, saan mo mas gustong kumampi? 'Di ba? Marcos o Duterte? Alam nyo kasi, ano eh, yan din madalas ng tanong ng mga karamihan. Pero mali kasi yung unang tanong, mali yung unang tanong ko. Dapat kasi yung tanong dapat pala. Sino ba talagang totoong apektado? 'Di ba? Sino ba talaga totoong biktima? 'Di ba? Sa mga nangyayaring drama nila diyan, sa drama ng politika, sino ba talaga totoong biktima? 'Di ba? Tayo yung mga totoong biktima diyan. Tutuusin na, tayo mga Pilipino ang may control sa gobyerno. Tayo yung nagdadala sa atin sa kung ano yung sitwasyon natin ngayon. Kasi kung sino yung pinipili nating iluklok diyan, 'di ba? Kung iisipin mabuti yung history, yung kasaysayan, paulit-ulit lang eh, nauulit lang ulit. 'Di ba? Tayo lang may kaagawan nun, ba't nauulit lang ulit? 'Di ba? Kailan kaya tayo makakaalis sa cycle na 'yon? 'Di ba? Dapat ang tinatanong talaga natin diyan, sino ba talagang totoong biktima? 'Di ba? Eh, baka si Tuterman, si ano, totoong biktima si Tuterman. Ang dami si Tuterman. Ngayon, guys, kaya pinamagatan kong hope tong ano, yung content ko ngayon. Wala ganyan eh. Tinatamad ako mag-lightning eh. Ganyan, nakahiga lang, tas sulot-sulot. Ngayon, ba't hope tong content na to, guys? Kasi, kung papapiliin ako, sa totoo lang, gusto ko kay Sara Duterte, o kay si Sara Duterte. Kaso, ang problema kasi, di ba? Gusto ko kay Sara Duterte, pero, well, kasi, ayun na naman, mauulit na naman ulit yung history, di ba? Mangyari na namang EJK kung sakasakali, 'di ba? Kasi sisiraan na naman niya, sisiraan na naman. Maaaring maulit na naman yung kasaysayan pag nanalo to. Tapos kadugo pa, same blood na naman nilagay natin sa gobyerno, same name, 'di ba? Kaya nga hope tong pamagat ng content na to kasi 'di ba? Inaasahan kong I hope na hindi niya gagawin yung ginawa ni Bongbong na 'di ba? Na imbis pagandahin yung pangalan ng Marcos, lalo pa nga niya sinira, 'di ba? I hope na hindi gagawin ni Sara 'yon sa pangalang Duterte. Saka I hope na di din niya gagawin yung pagkakamali. Kung mayroong pagkakamali, pero syempre wala namang perpekto eh. Pero I hope na hindi gagawin ni Sara Duterte yung pagkakamali ng tatay niya, 'di ba? Saka maliban doon, wala naman kasing ibang maayos na choice. Natakot ako doon sa pusa. Buka na may pusa doon eh. Gulat ako, kala ko kung ano, wala naman taong pwedeng umakyat dito eh. Anyway, pusa lang. Uy, Ming, nagawa mo dyan? Kang ano ah. Kita nyo ba guys? Hindi nyo kita yata eh. Sana ba ako? Nawala talaga ako. Nawala tuloy ako sa hope na yata ako. 'Di ba? I hope na di gagawin ni Sara yung syempre yung mga pagkakamali ng tatay niya, 'di ba? Maliban doon, wala naman din kasi yung ibang maayos na choice, 'di ba? Kaya hangga't maaari, pag-isipan pa rin natin mabuti. Huwag mong padala sa bugso ng damdamin, 'di ba? Kung may ibang choice, pag-isipan pa rin natin, 'di ba? Yung bugso ng damdamin na 'yan kasi yan eh. Yung bugso ng damdamin na 'yan, ibase mo na lang sa sa karanasan mo. Alam mo 'yan. O siya.